Mga isla ng Japan na madalas dinadaanan ng mga barkong pandigma ng China, nilagyan ng mga surface-to-ship missile. At Amerika magpapadala ng karagdagang bilyon-bilyong halaga ng mga bomba at fighter jet sa Israel, sa kabila ito ng patuloy na opensiba ng IDF laban sa Hamas. The United States has authorized a multi-billion-dollar weapons package for Israel, according to several media reports. Now, a report says the U.S. has authorized the transfer of billions of dollars worth of bombs and fighter jets to Israel. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye, pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Nito lang Sabado mga kapatid, March 30, 2024, nagkaroon ng seremonya ang Japan upang markahan ang paglulunsad ng Japanese Ground Force ng una nitong surface-to-ship missile unit sa kanilang pangunahing isla ng Okinawa. Bahagi ito ng pagpapalakas ng Japan sa kanilang depensa sa gitna ng pagiging agresibo ng China sa mga karagatan sa rehiyon. Ang Okinawa Main Island ay nasa loob ng halos kalahating bahagi sa isang chain of Japanese islands na umaabot ng 1,200 kilometers mula sa pinakatimog na main island ng Kyushu patungo sa Taiwan. Ayon kay Senior Vice Defense Minister Makoto Oniki, napaka-importante ng lokasyon ng Okinawa Main Island para sa pambansang seguridad ng Japan dahil kung titignan mo nga naman ang kinalalagyan ng isla, nagsisilbi itong choke point at nasa mismong tapat ito at 723 kilometers lamang ang layo nito sa mainland China. Ibig sabihin, mas madaling maabot ng Japan kung maglulunsad sila ng counter-strike sa China. Gayon din ang pagdepensa mula sa pag-atake ng mga Chino. Ngayon mga kapatid, ang inilagay na mga missile sa nasabing isla ay ang Type 12 Surface-to-Ship Guided Missile. Magsisilbi itong bantay sa mga warship ng China na kadalasang naglalayag sa pagitan ng Okinawa Main Island at Miyako Island. Ayon sa Defense Ministry, aabot sa humigit kumulang 200 na mga tropa ang itatalaga sa isla. Sa ilalim ito ng Surface-to-Ship Missile Regiment na itinatag nito lang March 21, 2024. Pangunahing ginagawa ng unit na ito ay ang subaybayan ang mga Chinese military vessel na naglalayag sa pagitan ng Okinawa at Miyako Island. Maliban sa mismong Okinawa Main Island, magdideploy din ng mga sundalo at kaparehong mga missile system sa Miyako at Ishigaki Island sa Okinawa Prefecture at Amami Oshima Island sa Kagoshima Prefecture. Ang Okinawa mga kapatid ay nagtataglay din ng napakalawak na estratehikong kahalagahan para sa depensa ng US sa rehiyon. Katunayan, ang mga base militar ng US sa isla ay nagho-host ng humigit kumulang 30,000 na mga tropa sa lahat ng 4 na sangay ng kanilang militar. Ang sinasabing Type 12 Surface-to-Ship Missile na inilalagay ng Japan sa Okinawa Main Island ay gawa ng Mitsubishi Heavy Industries. Ipinagmamalaki ng missile na ito ang mga advanced na feature, kabilang ang inertial guidance, GPS at radar guided system. Ang unit ay mayroong operational range na umaabot sa pagitan ng 200 at 400 kilometers. Sa darating na taong 2026, planong dagdagan ng Japan ang range ng missile sa hindi bababa sa 1,000 kilometers, kung saan ang inisyatiba na ito ay umaayon sa $320 billion na rearmament program ng Japan na inihayag noong 2022. Taong 2014, nagsimulang i-deploy ng Japan ang Type 12 system. Noong 2021, ipinakilala ito bilang kahalili o successor ng kanilang lumang Type 88 Surface-to-Ship Missile. Ngayon mga kapatid, mayroong mga ulat na maaring upgraded version na ng mga Type 12 missile na may extended firing range ang mga unit na inilagay sa Okinawa Prefecture, kung kaya't ang mga lokal na residente ay nag-aalala na ang mga tensyon sa militar ay maaring tumaas. Ito ang unang deployment ng Japan ng Surface-to-Ship Missile Unit sa pangunahing isla ng Okinawa. Ipinahihiwatig din ito na ang kanilang pag-deploy ng nasabing missile ay nagpapakita ng malaking pagsulong ng Japan sa kanilang defense capabilities sa loob ng lugar. Ayon sa mga eksperto, talagang malinaw na ang mga Surface-to-Ship Missile Unit na idinideploy ng Japan sa isla ay isang mahalagang tugon sa sinasabing assertive activity ng China sa kahabaan ng First Island Chain, isang napaka-strategic na lugar na umaabot mula sa Japanese Archipelago hanggang Taiwan, Pilipinas, Borneo at Malay Peninsula. Ang pag-deploy umano ng Type 12 missile ay isa ring direktang mensahe ng Japan sa China upang hindi palawakin ang kanilang opensiba sa kanlurang Pasipiko. Dahil din umano rito, maingat na masisecure ng mga Hapon ang Miyako, Amami Oshima at Ishigaki Island sa southern region. Ang Type 12 missile ng Japan mga kapatid sa ilalim ng up-to-date command ay mas mapanganib kung ikukumpara sa mga barkong pandigma ng China dahil sa kanilang accuracy at kakayahan na masira ang mga air defense ng kaaway. Ang deployment ng mga missile ng Japan ay isa lamang sa maraming hakbang na kanilang ginagawa upang palakasin ang mga depensa nito sa gitna ng tumataas na tensyon. Katunayan, katatapos lang din ang deployment ng Ground Self-Defense Force ng kanilang mga Amphibious Operation Unit na mayroon namang pangunahing misyon na bawiin ang mga malalayong isla kung sakaling magkaroon ng pagsalakay.
Samantala, Amerika magpapadala ng karagdagang bilyon-bilyong halaga ng mga bomba at fighter jet sa Israel. Nitong mga nakaraang araw, pinahintulutan ng US ang paglilipat ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga bomba at mga fighter jet sa Israel, kahit na ang Washington ay pampublikong nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa isang inaasahang Israeli military offensive sa Rafah. Ayon sa report, kasama sa mga bagong arms packages na dadalhin sa Israel ay ang higit sa 1,800 Mark 84 2,000 pound at 500 na perasong Mark 82 500 pound na bomba. Ang Israel ay matagal ng kaalyado ng US at sa mga hindi po nakakaalam, nagbibigay sila ng taunang tulong militar sa Israel na nagkakahalaga ng tumataginting na $3.8 billion. Ang mga bomba at fighter jet na ito ay ipapadala habang ang Israel ay nahaharap sa matinding international criticism dahil sa patuloy na kampanya nito ng pambobomba at ground offensive sa Gaza, at habang ang ilang miyembro ng partido ni Pangulong Joe Biden ay nananawagan na putulin na ang tulong militar ng US sa Israel. Minamadali ng Estados Unidos ang pagpapadala ng mga armas at mga bala sa Israel, ngunit ang ilang mga Democrat at Arab-American na grupo ay pinuna ang matatag na suporta ng Administrasyong Biden sa Israel at sinasabing nararamdaman nila na hindi nagbibigay ng parusa ang Israel. Ang desisyon sa pagpapadala ng mga armas ay kasunod ng pagbisita sa Washington ng Israeli Defense Minister na si Yoav Gallant nitong linggo. Tinalakay ni Gallant ang mga pangangailangan ng Israel ng mga armas. Idinidiin din ito ang kahalagahan ng ugnayan ng Amerika sa seguridad ng Israel at ang pagpapanatili ng kanilang matatag na militar sa rehiyon, kabilang ang kanilang mga air capabilities. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!